Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, 15 ng Enero, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dating Bamban Mayor Alice Go nahaharap sa 62 counts ng money laundering bilang umano'y arkitekto ng scam farm ayon sa akusasyon ng DOJ. Basically, it came from China. So, it is a Chinese-made submersible drone. Submersible drone na narecover sa karagatan ng Masbate noong Disyembre, made in China ayon sa PNP. Ginagamit sa pang-espiya, pangamba ng ilang senador. Pag-iimprenta ng mga balota, pansamantalang sinuspinde ng COMELEC dahil sa TRO ng Korte Suprema. 29 na pulis pinaaresto na ng korte kaugnay sa sinasabing mishandling sa 6.7 billion peso drug haul sa Maynila noong 2022. 4 na suspect kaugnay sa Los Angeles wildfires inaresto dahil sa hinihinalang arson. At sa showbiz, kampo ni Angel Locsin, itinanggi ang pagbabalik sa social platform na X. Account ng aktres, hindi pa rin nababawi sa hacker. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inirekomenda ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang paghahain ng 62 kasong paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay matapos ang iligal na operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Kakasuhan din ang 31 iba pa, kabilang sina Jian Zhong Guo, Lin Wenyi, Sheila Lial Go, Ximen Go, Ji Wang, Rachel John Ann Carion, Bao Ying Lin, Rui Ji Zhang at iba pa. Mabatid sa investigasyon na gumamit ang grupo ni Go ng mga bank account at kumpanyang Shell o Shell companies para ilipat ang pondo mula sa mga fraudulent sources. Natuklasan din ang bilyong pisong transaksyon sa kanilang mga bank account at ari-arian mula 2019 hanggang 2024. The findings of the panel of prosecutors found that yung mga illegal activities po na nahanap po natin nung ni-raid natin yung business nila ay yun po yung proceeds na tinutukoy or subject nitong complaint na ito. 29 na dayuhan ng arestado sa panibagong raid na ikinasa kontra sa nagpapatuloy na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Scam Hub sa Silang Cavite ngayong araw. Sanib puwersa ang PNP CIDG Calabarzon, Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, Cavite Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa operasyon na ikinasa matapos ang isang tip mula sa isang private resort owner. 22 sa mga arestado ay galing ng mainland China, habang 6 na iba pa ang mula sa Myanmar. 2 linggo na matapos ipatupad ang total POGO ban sa buong bansa. Pero ayon sa PAOK, nagpapatuloy pa rin ang mga small-scale o micro-POGO operations sa iba't ibang panig ng bansa. Handang tulungan ng Department of Labor and Employment ang mahigit 40,000 manggagawang Pilipino na naapektuhan ng pagbabawal sa operasyon ng POGO sa bansa simula nitong January 1. Batay sa datos ng DOLE, karamihan sa mga apektadong manggagawa ay mula sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, may mga job fairs at employment facilitation na isinagawa para tulungan ang mga na-displaced na workers. Nagkaroon din ng orientasyon sa livelihood programs, upskilling at retraining para maihanda sila sa bagong mga trabaho. Habang nakipag-ugnayan na sila sa IT-BPO Association para magkaroon ng trabaho at kabuhayan ang mga apektadong manggagawa. Ang mga uri ng assistance sa pinagkaloob ng DOLE may kinalaman sa employment facilitation. Nakapagdaos kami ng 4 o 5 jobs fair na nilahukan ng mga inimbitahan naming mga manggagawa. Kasi nag-profile kami, Weng at Joey, doon sa anumang klase ng trabaho.
anong klase ng skills itong mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga IGL o yung dating POGO. Made in China, ayon sa PNP Maritime Group, ang submersible drone na narecover ng mga mangingisda sa karagatan ng Masbate nitong Disyembre. Naaalarma rito ang ilang senador dahil baka ginagamit ito sa pang-ESPya, lalo't may iba pang submersible drones na natagpuan sa iba pang lugar sa bansa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Basically, it came from China. So, it is a Chinese-made submersible drone. Ito ang pahayag ng PNP Maritime Group sa Senado sa posibleng pinagmulan ng submersible drone na nakita ng ilang mangingisda sa karagatan ng San Pascual sa Masbate noong December 2024. Sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade or scientific purposes. Bagay na kinabahala ng ilang senador. Hindi po kaya ito pwedeng surveillance or reconnaissance sa drone na pwedeng gamitin. Considering our situation right now, no, meron tayong ongoing dispute. We are treating it as a national security matter, whether it is unarmed, uncrewed, but like I've said a while ago, we consider this as a violation of our territory. Ayon sa mangingisdang nakakuha sa naturang submersible drone, noong unay para lamang itong boya. Pero nang iahon nila ito mula sa dagat, inakala nilang isa itong pampasabog. Nung nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Kaya binalikan ko po. At nung sinampa na namin, sabi ng kasama ko, bomba pala. Teka muna, bumaba, nakalutang ba siya nung nakita nyo? Ang lumulutang po ay yung dulo na kulay pula. Itong pinaka... Parang antenna po. Gayunman, iginit nila Defense Undersecretary Ignacio Madriaga at Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na hindi pa kumpirmadong China ang nagpakawala ng naturang submersible drone. We have not received any information, as expected, from any foreign state to claim ownership of the submersibles. Gayunman, pinag-aralan na ng DFA ang paghahain ng diplomatic protest. Violation yan. So if China asks it, we're gonna protest instead. Kung inyo yung drone yan. Ayon sa Philippine Navy, 5 underwater drones na ang kanilang na-recover noong isang taon. 2 sa Calayan Island, 1 sa Pasukin, Ilocos Norte, 1 sa Misamis Oriental at ang pinakabago ay sa Masbate. Sa ngayon, ang 2 underwater drone pa lang na na-recover sa Calayan Island ang natukoy na ginamit sa military purposes. Madaling salita, pang-espiya yan. Yan ay malinaw. Ngayon, kung kanino man galing yan, wag muna tayong maghusga. Wag tayong padalos-dalos. Patuloy pa rin sa ngayon ang pag-usuri ng Philippine Navy kung ang iba pang na-recover na drones ay ginagamit sa military operations o para sa scientific research. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang binansagang monster ship ng China na ipinadala sa Zambales ay siya ngayong pinakamalapit na sasakyang pandagat ng Beijing sa baybayin ng Pilipinas. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, 11 araw nang nakatambay ang monster ship sa lugar habang mabagal na umaandar. Sa 60 hanggang 90 nautical miles lamang ang layo mula sa Zambales. Questionable rin anya ang pagpapadala ng barkong nakapwesto malapit sa exclusive economic zone at teritoryo ng Pilipinas. Una nang itinaboy ng National Task Force for West Philippine Sea ang monster ship nitong Martes, kasabay ng muling paghahain ng diplomatic protest sa iligal na aksyon ng Beijing sa rehiyon. Kasalukuyan namang nakabantay ang BRP Gabriela Silang sa Zambales para palagan ang kilos ng monster ship.
Tatalakayin ng Pilipinas ang ilang mga issue sa West Philippine Sea sa nakatakdang China-Philippine Bilateral Consultation Mechanism na gaganapin bukas January 16. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kadalasan ay napag-uusapan sa ganitong pulong ang ilang pangyayari sa South China Sea at West Philippine Sea. Pero sa tanong naman kung gagamitin ang pagkakataon bukas para ipanawagan sa China na alisin ang monster ship nito sa teritoryo ng bansa, ayon sa kalihim, pihadong iaangat ng ahensya ang mga agam-agam ng Pilipinas. Gayunpaman, inaasahan ring mapag-uusapan ng posibleng kooperasyon sa pagitan ng Coast Guard ng bansa at ng sa China. Well, we hope to establish a means of cooperation and undertaking, let's say, positive activities. But that will have to be agreed in any memorandum of understanding between the two. But it's cooperative in nature, of course. Pansamantalang inihinto ng Commission on Elections ang mga election activity na kanilang isinasagawa bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito'y matapos ilabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa mga desisyon ng komisyon sa ilang kandidato. Tiniyak naman ng komisyon na doble kayod sila ngayon para matugunan ng TRO ng SC at hindi mahuli sa kanilang timeline. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Sinuspinde ng National Printing Office ang pag-imprenta ng balota para sa May 2025 elections, batayan sa utos ng Commission on Elections. Ito'y kasunod ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema na nagbabawal sa COMELEC na idiskwalipika o tanggihan ang kandidatura ng 5 aspirants na tumatakbo sa mga lokal at nasyonal na posisyon. Kabilang dyan sina Edgar Eriz na tumatakbo bilang kongresista ng Caloocan City 2nd District, Chito Balintay na ni-reject ang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador. Ganon din ang mga napabilang sa nuisance candidates na sina Senate aspirant Subair Gintum Mustafa at aspiring Ilocos Sur 1st District Representative Charles Savellano. At panlima sa listahan, ang tatakbo sanang konsehal ng unang distrito ng San Juan na si Florendo Ritualo. Inihinto ang printing po sa National Printing Office para wala nang madagdag pang masasayang na balota. Tatabi namin pansamantala para magamit ang espasyo sa NPO at the same time, sa lalong madaling panahon pagtapos ng inventaryo, sisirain na po natin ito. Ayon pa sa komisyon, malaki talaga ang epekto ng 5 TRO sa magiging takbo ng election process. Lalo pat automated ang botohan, hindi gaya kung manual voting, na isusulat lang ng mga botante ang pangalan ng kandidatong kanilang iboboto. Babaguhin ng database, kailangan pong ma-incorporate yan doon sa election management system. Yung election management system, ito po yung pinagmumulan ng lahat ng disenyo ng balota at meron po tayong 1,667 na iba't ibang klase ng balota. Dahil dyan, hindi na magagamit at masasayang na lamang ang nasa mahigit 6 na milyong balotang una nang naimprenta ng NPO. Magmula nang nagsimula ito noong January 6. Kabilang dito ang 1.4 million final testing and sealing ballots, mahigit 440,000 ballots para sa training ng electoral boards, tig 2.3 million ballots para sa national and local election at parliamentary ng BARM, at 300 to 400,000 na balotang gagamitin sana sa mock elections. Binigyang diin din ng komisyon na doble kayod sila ngayon, 24 oras, para ma-meet ang kanilang timeline. Yung ilang araw po na nawala sa amin, mahigit kumulang yan na 2 linggo. Ang contingency measure insofar as the ballot production is concerned, gagamitin na namin yung 4 na makina ng National Printing Office. Paglilinaw pa ng COMELEC, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng 5 TRO, pero buong serbisyo silang susunod sa direktiba ng Korte Suprema. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naghain ng petisyon sa Supreme Court si Labor leader at senatorial candidate Attorney Sonny Matula para ipawalang visa ang desisyon ng COMELEC na pinapayagan si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo bilang senador. Ayon kay Matula, dapat ibasura ang pagpapahintulot ng COMELEC sa kandidatura ni Kibuloy dahil sa kanyang mga kasong qualified human trafficking at child abuse. Hiniling din ni Matula na ideklara si Kibuloy bilang nuisance candidate para sa darating na halalan. Ayon pa kay Matula, ginamit ni
Kibuloy sa kanyang COC ang partido ni Matula na Workers and Peasants Party bago ito binago at naging independent. Habang pinuna rin ni Matula ang komisyon sa pagdiskwalipika sa Marawi Muslim leader Subair Mustafa kahit na wala itong kaso taliwas sa mga katangian ni Kibuloy. Naglabas naman na ang Supreme Court ng TRO na nagbibigay daan kay Mustafa para makasali sa eleksyon. Sa palagay namin, ginagamit lamang nila yung prosesong electoral para i-cover up yung mga hinaharap niyang mga kaso. Dapat lamang hindi siya maging kandidato, maging lawmaker siya eh. So yung mga lawmaker natin, lawbreaker, hindi yan katatanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. Umabot na sa 85 individual ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban ngayong Miyerkules, ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, arestado ang 2 sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, isang warden mula Bureau of Corrections, 3 security officer, isang empleyado ng gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region at mga sibilyan. 86 na baril naman ang nakumpiska at 31 ang revolver, 3 ang shotgun at 1 ang rifle. Nangunguna ang Central Luzon sa pinakamaraming nakumpiskang baril, sinundan ng Metro Manila at Ilocos Region. Ipinatutupad ang gun ban at checkpoint sa loob ng election period mula January 12 at magpapatuloy hanggang June 11. Since nag-start na po yung election period, only those individuals po na meron po silang exemption sa COMELEC, kahit na po sila ay meron po silang permit to carry firearms outside the residences and places of business po, ay sanction po, at least covered po sila ng gun ban. Nagpapasalamat si Tourism Secretary Cristina Frasco matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na 2025 branding budget ng Department of Tourism para isulong ang pagpapakilala ng Pilipinas sa buong mundo. Inaprubahan ang pondo mula sa Contingency Fund ng Pangulo kasabay ng pagpupulong ni Frasco sa Malacanang. Binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng momentum mula sa mga tagumpay ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Matatanaang tinapyas ng Kamara ang isinusulong na 500 million peso budget ng DOT sa 100 million pesos na lang. Mas mababa kumpara sa 200 milyong piso nung nakaraang taon at 1.2 billion pesos noong 2023. Productive to have such a good start. Yes. And then suddenly lose that momentum. Exactly. We have to maintain the momentum. It doesn't hurt that we have people like Sofronio winning The Voice, that we have Kaloy Yulo winning the Olympics. All of these things that our people are doing, that's great for the Philippines. And then we're still living off the wonderful performance of Filipino health workers during COVID. Hanggang ngayon, hindi na makakalimutan yun. And that's our rep. So sayang naman if we lose momentum. Nilinaw ni Senate President Francis Cheese Escudero na walang politikal na usapan o anumang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanilang naging dinner sa palasyo kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, mga senador at kanilang mga asawa nitong Lunes. Ayon kay Escudero, isang chillax na social event lang ang naturang pagtitipon na ipagpaliban noong Disyembre dahil sa mga trabaho. Sa post ni Mrs. Marcos sa social media, ipinakita ang larawan mula sa dinner na may caption na Dinner with Senators and their Spouses sa bahay ng Pangulo, Manila nitong January 13, 2025. Ito ay sa kabila ng katatapos lamang na malaking rally ng Iglesia ni Cristo na nagsusuporta sa Pangulo at laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa ating mga ka-A to Z na may kamangha-manghang talento, ito na po ang pagkakataon niyong ipakita yan sa ika-7 season ng pinakamalakas na talent reality show sa bansa, ang PGT, Pilipinas Got Talent. Panahon na para mga bog, walang age limit. Oy,
At pwedeng-pwede na mag-audition, solo man, duo o bilang isang grupo. Ayon sa PGT, para makapag-audition, magdala lang ng valid ID at ihanda ang pangmalakasang audition material. Opisyal na magbubukas ang Manila Auditions. Ngayon darating na January 19 at 25 sa ABS-CBN Center Road mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ikinatuwa naman ito ng mga talentadong Pinoy at inaabangan na ang susunod na araw at lugar ng mga auditions. Susunod, halos 30 pulis pinaaresto ng korte kaugnay sa sinasabing mishandling ng 6.7 billion peso drug haul sa Maynila noong 2022. At reunion to the max, John Lloyd Cruz, Paolo Contis at Patrick Garcia nagmini Tabing Ilog cast reunion. Habang miyembro ng 90s band na Smoky Mountain, nakita-kita rin after many years. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ipinaaresto na ang 29 na pulis kaugnay sa sinasabing palpak na paghawak sa kaso ng 6.7 billion peso na drug haul sa Maynila noong 2022. Kabilang sa subject ng arrest warrant ay isang dating Deputy Chief for Operations ng PNP at isang dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Nagbabalik sa Balitang A to Z, si Ace Cruz. Pinaaresto na ng korte 29 na mga pulis na sangkot sa sinasabing mishandling ng 6.7 billion pesos na drug haul sa Maynila noong 2022. Kabilang sa muna paglabag ng mga naturang pulis ay ang palpak na prosekusyon sa mga kaso kaugnay sa nasamsam na 990 kilos ng illegal na droga. Nung lumabas na po yung warrants po nila ay nag-utos po ang ating Chief PNP na i-account po itong mga involved na personnel at nag-create na rin po siya, nag-utos na rin po siya ng creation po ng task force. Kabilang sa mga pinaparesto ay sina dating Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., dating Direktor ng Drug Enforcement Group Police Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel Julian Olonan at iba pa kaugnay sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itinakda ng korte sa halagang 200,000 pesos ang piyansa ng bawat isa. Batay sa resulta ng investigasyon ng Department of Interior and Local Government at National Police Commission, matibay ang kasong ihahain ng Department of Justice o DOJ ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. The DOJ is going to file only with a clear certainty of conviction. So they are building their case build up to the maximum level of what is tolerable and what is applicable in the courts of law. And they are confident that when they file, they will get a conviction. Ayon sa DILG at NAPOLCOM, kabilang sa mga pangalang nabanggit sa affidavit na kanilang sinumite ay isang dating hepe ng PNP. Ngunit nasa kamay na ng DOJ kung hahantong ito sa pagsasampa ng kaso. After exhaustive investigation, it seems that even General Azurin, the Chief PNP at that time, was involved. Na-mention lang po siya dahil sa facts lang po to, no, presented to us based on testimonies and affidavits that he approved the release of Mayo as recommended by General Domingo. Kabilang sa grounds ng posibleng kaso ay paglabag sa chain of custody, misappropriations, graft at conduct of unbecoming of public officer at anti-graft. Sentro ng kaso ay ang dating PNP Drug Intelligence Officer na si Rodolfo Mayo na sinibak noong 2023 dahil nahulihan di umano ng 2 kilograms ng shabu na ayon sa mga investigador ay isang stage arrest. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng manatili at extended sa pwesto hanggang Hunyo si PNP Chief Police General Francisco Romel Marbil ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla dahil sa nalalapit na midterm elections. Ayon pa kay Remulla, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magpapasya at mag-aanunsyo ng extension kung sakaling mapagdesisyonan ito. Nakatakdang magretiro si General Marbil sa Pebrero na, alinsunod sa mandatory retirement age na 56. Gayunpaman,
posibleng ma-extend ang kanyang termino kung nanaisin ng Pangulo, katulad ng ginawa noon sa panahon ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. There are indications that he will be extended until June, but let the President be the one to announce that. Indications pa lang. Kasi kung maglalagay ka ng bagong Chief PNP ngayon, tapos na rin ang... Sa election pati. Tapos na ang rigodon ng personnel. So magiging ineffective kung maglalagay ka ng bagong Chief PNP. Binigyang diin ni US Vice President Kamala Harris na may bipartisan support ang Pilipinas sa Amerika para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanyang phone call kay President Ferdinand Marcos Jr. gabi ng Martes, tiniyak ng outgoing na pangalawang Pangulo ng Amerika ang pagtitibay ng depensa para sa Pilipinas kabilang na sa South China Sea. Isinagawa ang pagtawag ilang araw bago pumasok ang Donald Trump administration. Pinasalamatan naman ni Marcos si Harris sa malaking ambag nito sa pagpapalalim ng ekonomiko, diplomatiko at depensa na kooperasyon ng Manila at Washington. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng trilateral agreement ng Pilipinas, Amerika at Japan na lumikha ng bagong dynamic sa South China Sea at Indo-Pacific region. Nagpaabot din ng imbitasyon ng Pangulo ng Pilipinas kay Harris na muling bisitahin ang bansa matapos ang 5 beses na pagkikita ng dalawa mula 2022 hanggang 2024. Pinasinungalingan ni Senate Minority Leader Risa Ontiveros ang kumakalat na issue kaugnay sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Gawa-gawa lang ani Ontiveros ang ipinupukol na issue ng Project Dalisay ng National Coalition for the Family and the Constitution na humihirit na ibasura ang panukala dahil banta umano ang ilang probisyon nito sa moral at spiritual foundation ng bansa. Ang ganito anyang pahayag ang mas magdadala pa sa mga kabataang Pinoy sa kapahamakan, lalo na sa issue ng early pregnancy o yung maagang pagbubuntis. Walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none of these concepts exist in our bill. Naaresto ng Los Angeles Police ang 4 na katao na hinihinalang nagtangkang magpasimula ng wildfire habang nilalabanan ng mga bumbero ang wildfire sa Palisades at Eaton. Natulungan ng mga residente ng Azusa, California ang mga pulis para arestuhin ang isang hinihinalang arsonist sa gitna ng banta ng 3 malalaking wildfires na sa rehiyon. Samantala, umabot na sa 25 ang bilang ng nasawi sa kaliwatkan ng wildfire habang humigit kumulang 12,000 tirahan at establishmento na ang inabo ng apoy. Inaresto si South Korean President Yoon Suk-yeol ngayong Miyerkules para imbestigahan ng Anti-Corruption Agency kasunod ng kontrobersyal niyang martial law decree noong nakaraang buwan at alegasyon ng korupsyon. Si Yoon ang kauna-unahang naarestong nakaupo na Pangulo sa South Korea. Kasama sa mga kasong kinakaharap ni Yoon ang alegasyon ng pangunguna sa isang pag-aalsa o revolusyon na may kaukulang parusa na habang buhay na pagkakabilanggo o kamatayan. Sa kabila ng mga tanong ng investigador, tumanggi ang impeached na Pangulo na sagutin ang mga ipinupukol na issue. Ililipat si Yoon sa isang detention center para sa solitary confinement. Feels nostalgic. Reunited ang Tabing Ilog boys na sina John Lloyd Cruz, Paolo Contis at Patrick Garcia. Sa IG, makikita ang uploaded photos ni Paolo Contis together with his Tabing Ilog co-stars. Matatandaang bumida rin sa sikat na serye sina Kea Abad, Jody Santa Maria, Baron Geiser, Desiree Del Valle at Paula Peralejo. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung kailan at kung makukumpleto nga ba ang cast sa nilulutong upcoming movie.
Samantala, speaking of reunion pa rin, muling nagkita-kita naman ang members ng iconic youth music group na Smoky Mountain. Sa Instagram din, ibinahagi ng singer-actress na si Geneva Cruz ang ilang snaps ng kanilang mini reunion kasama sina Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino, James Coronel at Char Silonga sa isang dinner. Kilala ang Smoky Mountain sa awiting Kailan, Better World, The Coconut Song at Paraiso. Sa aming pagbabalik, Angel Locsin muling nagparamdam sa social media. Siya nga ba ang nag-post sa X o Twitter? At Queen of All Media, Chris Aquino, magbabalik telebisyon pa ba? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Usap-usapan ngayon ang muling pagpo-post umano ni Angel Locsin sa social media platform na X matapos ma-hack ang kanyang account. Pero may paglilinaw ang kampo ng aktres. Samantala, Queen of All Media, Chris Aquino, may chance bang magbalik TV anytime soon? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Is Angel Locsin back? Yan ang tanong kasunod ng muling pagpaparamdam sa social media ng kanyang X account matapos ang halos 2.5 taon. Sa latest X post ng @143angel, nagpapasalamat daw ang Darna actress sa lahat ng nag-share para maibalik ang kanyang X account. Habang sa kasunod na post, makikita na tila may interes ang aktres sa pagkikripto. Pero agad namang nagbabala ang kampo ni Angel sa Meta na hindi ito si Angel Locsin. Ayon sa asawa ni Angel na si Neil Arce, kasalukuyang hacker pa rin daw ang gumagamit at hindi pa nababawi ang X account ng aktres. Maaalalang August 22 pa nang magsimulang mawala si Angel sa X o Twitter. Well, we will wait for your true return, the one and only Angel Locsin. Samantala, tahimik pa rin ang tinaguriang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang social media. Dahil kahit nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon, hindi nagparamdam ang TV host actress. Ang fans kasi siguradong naghihintay ng update sa life ni Chris ngayon at marami rin ang nag-aabang kung matutuloy pa ba ang pagbabalik telebisyon ni Chrissy. Gaya ng ibinalita niya sa kanyang post sa Instagram noong nakaraang taon. Ayon sa isang source, mukhang imposible raw na masimulan ni Chris ang nakatakda sana niyang show sa Kapamilya Network dahil sa estado ng kanyang kalusugan. At kung itutuloy ang naturang proyekto ay baka makasama sa kondisyon ng aktres. Dahilan para maantala ito. Baka hindi raw kasi kayanin na ni Chris ang demand ng trabaho sa media. Gayunpaman, looking forward pa rin raw ang Kapamilya Network na muling makasama at makitang muli si Chris sa telebisyon. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Paano nga patatahanin ang sinusumpong na bata? Aalokin mo ba ng candy? Masarap na mainom. Ayaw naming ma-spoil ang video, kaya narito, panoorin. Ayun naman pala, disclaimer lamang mula sa ina ng bata na content lamang daw ang inyong napanood. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa isang strategic coach na si Gary Motershead. Sabi niya, kayang sirain ng masamang sistema ang mabubuting tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.